Mga MRM users, shoutout muna tayo dito sa mga katroopers natin nationwide. Mamaya ipakita natin tong tanong ni Skymart. Ano bang importansya ng MRM, no? Bakit to importansya? Bakit mahalaga, no? Ito ay isang option lang, no? It's an only option na marami ka pagpipilian kung ikaw ay mag-aral sa pagtatari. Shoutout sa inyo. Isang option lang. Unang option is ang gagamit mong sapin dito is 18 inches lang, di ba? It's an option kasi yung dating mga kita natin mga old boots, no, mga ganito, medyo mahaba yung sapin niya, no? Kung ikumpara mo dito sa MRM, mas matipid siya, no? Kasi medyo mahal din ang ngayon, ang sapin, pati ito mahal din ito, no? 50. Mas mahal siya 50 kumpara sa MRM. Kasi i-mathematics natin, ilang piraso ang mo nito sa isang taon mabili? 10 piraso lang ba? Nakita ko to sa Ruligon, meron 60 doon, no? Sa isang taon, pagpalagay lang natin, sige, tawaran 10 piraso. Sa isang taon, magkano? Meron kang 500 nito nabili. Pag lagi mo itong gamit, after 3 years, meron kang 1.5 nito. Diba? Nakita mo na. Pagka makagamit ka ito ng 10 years, meron kang 5,000. 10 years ka lang ba maglalaban? Okay? MGM Game Farm. Shout out sa inyo. 10 years ka lang ba maglalaban? Kung mag 20 years ka, meron kang 10,000 nito. Mas mahal ito. Pinaunti-unti ka lang, no? At saka ang kamahalan pa kasi sabay dito sa mahabang sapin. Mahal din ang sapin ngayon, Pag dito ka 18 inches lang, no? Pag meron ka na nito, matagal mo itong magamit, no? Nag-standby lang to sa lagyanan mo. Shoutout sa inyo dyan, Shoutout kay Carmelo si Ugay, sa live mo kahapon na medyo kinasama yung MRM natin, no? At saka pagkatapos ng live, merong estudyante doon na nagpaturo, tumawag sa atin. Of course, kumuha ng MRM, Shoutout sa inyo, Yung tanong pa ni Mark, sagutin natin mamaya. Ano bang importansya nitong MRM? No? Ikasa muna natin. May, shoutout kung nandiyan ka. Magano kayo, hindi ko kasi kayo, meron kayong pure viewers dito, hindi ko kasi kayo makita pag hindi kayo nag-comments, Kadali lang si Marim, medyo mahaba tong sapin natin. Hanap tayo ng mixing sapin, yung mga 18 inches lang. Kuha tayo dito. Kuha tayo sa mahiga, huwag ng box, Kailangan pag maglaban ka, mga simple lang yung dala mo, mga ganito lang, Goldbart, shoutout sa inyo, Ayos yung mga laban nyo kapon. Anyway, nag-champion naman yung first entry ninyo, di ba? Ganun talaga yun, Pero okay na yun, kaganda na yung kuha na yun. Isa lang yung laglag nyo. Di kayo happy, di ba? Ganun yun. Mga naka-MRM. Kasi noong una, naglaban ako dyan na kami naglalaban sa Del Monte. Meron niya ako nilaban dyan. Medyo hindi pa tayo magaling na gapper. Naka-MRM tayo dyan. Walang naka-MRM dyan, ako lang. Buong Metro Manila. Kami dalawa ni Mang Carding, way back mga 2002. Ito'y katagal na noon. Bilangin nyo how many years? 23 years. Okay? Ganun katagal po. Naka-MRM na tayo dyan, Medyo rocky pa tayo nung una kasi practicing pa tayo, pero naka-MRM na tayo noon. Lagyan mo ng pagkit pagka ganito lang, 18 inches lang pagka ikaw ay gumamit ng MRM. Tapos ipakita natin yung tanong ni Skymart,
Ano ba ang importansya ng MRM? Mamaya sagutin natin yan, no? So, itasa muna natin. Meron tayong 3 viewers. Marlon. Dulce, shoutout sa iyo. Pagka maganda to sa mga baguano kasi hindi ka na magproblema pag ikaw ay nagsasapi. Gano'n mo lang, oh. Diba? O, isang ikot lang. Pag isang ikot mo dyan, itupin mo na. Ganon kadali, ano? O. Ganon kadali. Sa ilalim na tayo. O. Wag na kayong mabahala, no? Dahil ang Mindanao is solid authority tayo dito. Ang Sub-Saharan Mindanao. Okay? So, isang tupi tayo dyan, ha? Okay, ganyan. Tapos, ilalagay mo na yung MRM natin, ano? Tapos, ilalagay na natin to. Yung paunan. Ganoon lang ka-simple. O, diba? O, wala na. Gapper ka na. O, gapper ka na. Kung ikaw ay veterans na gapper, pwede ka mag-option. Karamihan dito na kumuha mga gapper na. Oo. Sinubukan nila. Kaya sa mga kumukuha nito ng mga gappers, nakachamba, sabi ni Roaldo. Yan na, MRM user yan, si Roaldo dyan, ano. I-shoutout muna natin tong, ano, yung mga gaano ba kadami sa Pilipinas ang gumagamit ng MRM bots. Oo. Ayan po, kadami sila, oh. Ito yung mga resibo na napadala na natin, ano. Baka gusto kayong sumali dito. Ano? Kaya po ang mga, ano, subukan nating basahin ito. Sa dami-dami nito, hindi. Yung iba dito hindi ko na mabasa kasi nabubura na sa katagalan. Mga yung iba 2014, 2020, ganun katagal, ano, di ba? Robal Cortez, shout out sa iyo. I-shoutout po na natin dito yung mga, ano, basahin muna natin to para hindi ito magtampong, ano. Sakbay, non-rave. Yung ano mo, yung ganito kasi panawanag natin. Yung tungkol sa pera, walang problema yon, no? Ang pinag-usapan natin doon, kaya gusto kong kunin yung, ano, yung pick-up number kasi, pick-up branch kasi kita mo meron, oh, mga back to sender yan, oh, sa kalukuhan ng kuan, mga rider. Mga kalukuhan, oh. Meron pa kung tatlong parating yan, hindi pa na kuan. Mahirap yung tatlo, iwan ko nasaan na yon. Kasi yung mga rider diyan sa, ano, sa LBC ay tinatamad. Hanggang doon hablang, lalo na door to door, naku po, patay tayo diyan. Hanggang hablang yan, hindi na, sabihin nila, i-report nila doon sa computer na walang tao. Sana mapansin yan ng management, ano, kawawa yung kumpanya niyo. Nagpasahod kayo ng tarong doon sa mga tao niyo, tapos yung mga tao niyo, hindi, sana mayroong makapagsabi dyan, ano. Doon sa, ano ba, mga branch diyan, ano, yung mga matitigas ang ulo, mahirap na. Kita mo, meron akong tatlo na hindi pa nakauwi. Back to sender yun. Kasi wala daw tao, imposible. Kaya nagbigay ng address, para door to door. Imposible. Tapos sabihin, ay, walang tao doon. Back to sender yan. Ganun ang mga trabaho ng mga matasang sungay ng, ano, LBC. Pero cash to cash basis tayo. Pag GNT naman tayo, kasi since wala silang COD, pwede tayo mag GNT kasi minsan mabilis lang, 3 days to 4 days, nandyan na. Pero cash to cash basis. Padala mo na yung pera, tapos itapon yung, ano, papadala naman yung item. Sadat muna tayo dito kay Kuan, no? Solano. Solano. Northern, ano to? Northern Visayas. Eastern Samar. Borongan. Davao City. Okay? Loads, backyard. Shout out. Shout out sa inyo. Ronald Cortez. Ronier Cortez. Shout out. Ito, lalagay natin to sa bili-bili ito. Hindi na ako gano'n naglalagay dyan sa, ano, sa Facebook kasi alam mo na yung mga violation, di ba? Pag
Pag nakuha ko na to, burahin ko na to sa ano, sa Facebook. Marami kasi dito, oh. Hindi ko na malagyan to ng ano, no? Hindi ko na lagyan ng Pasig, oh. Kita mo, Concepcion, Tarlac. Malayo, no? Marami, ang tagal na dito. Oh. Ang tagal na. Dami nga dyan, no? Hindi ko na maano. Yung isa siguro may pangalan yun. Tinamad na ako mga katropers, maglagay ng mga lugar kasi sa dami namang kumuha nito. Oo, King Jim, oh, Batangas ata yun. Trias Cavite, oh, General Trias. Sa Cavite talagang marami dyan, pati dyan sa Batangas. Cavite marami. Yan, oh, sa Pasig, oh, Santulan, Ilocosur, oh, kita mo Ilocosur. Santiago City, o Isabela. Kita mo yung mga Northern Luzon talaga yan. Malupit yung mga Northern Luzon na yan. O, Puerto Princesa, Mindanao. O, Taguig, o. Meron tayong tinatawag na Taguig troop, no? Meron tayong mga troopers dyan na gumagamit ng ano, MRM boots. No? Last na nagtipon-tipon sila last December 14 dyan sa Codes. Shoutout sa inyo, Codes. Dyan sa bahay ni Codes. Nagtipon-tipon ang mga MRM users. Shoutout sa inyo lahat yan. So, ganun, no? Ganun siya. Nagtatanong nga si Skymart na ano ang kalagaan nitong MRM. Kasi pagkatapos mong ano, kung ikaw ay nag-aaral sa pagtatari, kailangan matibay yung ano mo. Meron tayong ginawa dito, ano, na matibay yung ano mo, hindi siya gumagalaw, ganyan, no? Matibay yung pagkatali, ano. Testing number 1, no? Tapos sa testing number 2, o yun, testing number 2. Ito na yung sagot ni Skymart, no? Na ano bang kahalagahan? Ito na, sagot mo. Kailangan sa testing 1, matatag. Oh? Kailangan sa testing 2, papasa ka. Yan ang sagot sa tanong mo. Kailangan papasa ito, no? Kailangan yung asinta natin ito, hindi gumagalaw yan. Kung naka-alauna ka or naka-ganon alas 12, naka-alauna ka, kailangan hanggang matapos yung laban, stable lang yan, no? Oo. Kaya i-testing mo siya, eh, no? Loads. Backyard, no? Paano mo siya i-testing na matibay ito, no? Kailangan gagamit ka muna ng matigas na mga paagan katulad nito, no? Tapos i-testing mo yung gaano siya katibay, no? Kung hindi ba ito gumagalaw, yung asinta nito. So, ganito ang pag-testing, no? Ganyan, no? Iganyan mo, oh. Ganyan, no? Oh. Kailangan wala yan, no? Kailangan ito, bagsak ito kasi gumagalaw, oh. Laki ng galaw, oh. Kita mo yung ano, kita mo, tignan mo dito yung right and left indicator, oh. Ayun, oh. Oh. Yun ang delikado dyan, oh. Kita mo yan, gumagalaw, oh. Okay lang ba sa'yo yan? Magkasingit ka lang ganyan na gumagalaw habang nasa gradas na yung panlaban mo, nagpapaluan na, gumagalaw yung ano mo, bintari mo, oh. Paano ba makapatay yun, eh? Wala na, oh. Wala na sa ayos, eh, oh. Ang laki ng dancing queen, oh. Kita mo, okay lang ba sa'yo yan na ganun ang ano, yung pagtatari mo, kalaki ng posta ni amo, idikalasin natin, bakit siya gumagalaw, no? Oh, Skymart, ito na yung sagot. Bakit, ano bang importansya? Tanggalin natin, ano bang meron dito sa loob? Bakit siya gumagalaw, no? Kahit kayo mga veterans yan, subukan nyo yung mga ano nyo, mga kasan nyo, o hindi gumagalaw. So, kalasin muna natin to. Pakita natin tong ano. Shoutout Pidurap TV. Shoutout sa Chard Cabalbon. Mga MRM user natin yan. Shoutout kay Laray, MRM user. Shoutout Carlo Tarimiker, MRM user. Sa inyong lahat dyan na naka-MRM na, shoutout sa inyong lahat, ano. El Nino Conditioning System. Meron ng ano si El Nino, more than 500 members si El Nino. Shoutout sa inyo. Shoutout to Top Hill. O yun. RJM Game Farm. Shoutout sa inyo.
Shoutout tayo dyan sa Tiawok Game Farm, Alangilan, Bacolod City. Sila ni Bossing Steve at sa kanyang gaffer na si Bambe. Pati kay JM, mga hinablos natin niya. Shoutout sa inyo dyan, Tiawok Game Farm, kay Lito the Handler. Mga troopers namin yan sa Bacolod City. Shoutout rin kay Paring Pipi, Sweater Team Toto 6. Yan po ay team ni Patbel dyan sa Bacolod City. MRM user. Shoutout Kulot. Gaffer of Jerry Ramos. Shoutout sa inyo. Shoutout din sa lahat ng mga followers ni ito yun, no? So kalasin natin to kung ano ang meron dito, ano. Okay, so tingnan natin bakit siya nagda-dancing queen. Okay, tingnan natin to. Ito na yung sagot, bakit ba mahalaga ang MRM? So nakita natin kanina na ganun pala pag ito ang magamit mo, bukod sa mahal ito, malakas pa siyang gumalaw. Malakas mag-dancing queen. Oh. Kasi malaki ang butas. Tingnan mo, no, kalaki sa butas. Oh. Ang laki ng galaw niya, no. Dancing queen talaga. Kita natin yung ginalaw kanina. Ang lakas gumalaw pag nakaganito ka. Pero para sa akin, no, okay lang siya kung gumalaw, no. Wag naman yung wag naman yung paglipad-liparan ganyan, tanggal yung tari. Katulad yung nangyari kay Patrick Antonio, yung pinakita ni Manokoto. Pasyalan nyo doon ang video nilabas ni Patrick ni Manokoto, yung kalaban niya si Tiger Shark ba yun? Yung fight na yun. Pero anyway, nagko-champion sila doon. Kung hindi lang na naglag lang yung panlaban na yun, so malamang solo champion, no? Yung kay Patrick Antonio, pagliparan lang gano'n, natamaan dito siguro sa likod, pati yung electrical tape, lahat yan kalas. Naglaban ang panlaban ng manok ni Patrick, talisain yun nawala ng tari. Yun, kaganda ng pinakita, no? Palo dito, palo doon, lipad, ilag, lipad, palo, wala, talo po dahil wala na siyang tari. Kung ano yon, kung may tari yon, sigurado. Kaya delikado ito pag mga ganitong gamitin mo, bukod pa sa malakas mag-dancing queen, gano'n, no? Yung pinakita natin kanina, lalalagot pa. Pag tinamaan ka dito, disgrasya. Ako, mga ka-troopers, 23 years na natin to gamit na itong MRM, no? Ever since the world began. Hindi ako natanggalan nito. Hindi ako nalagutan nito ng experience ko lang mga tadtad dito, pero never siyang malagot. At saka never siyang gumagalaw, no? Kasi po ang pinagkopyahan nito, ito ay for your information, ang kinopyahan nito ni Mang Carding Manaloto, yung naimbento na nila, hango sa Mexican boots, no? Pinakita sa akin ni Mang Carding way back 2002 yung Mexican na pinagayan nito. Tingnan mo tong Mexican boots. Kaya sinabi natin sa ka-troopers natin, Brad, paira mo na ng yung kay Mang Carding, no? Ayan, napadala sa atin dito na ka-troopers natin from California, na pinadala sa atin, no? Pero anyway, tinago ito sa Pangasinan. Ito po yung kinopyahan, Mexican boots. Okay, ito po yung ginaya nila ni Mang Carding. Makapal yan, no? Makapal yan, no? Ikumpara mo dito sa, kaya gumawa sila nito kasi MRM, kasi hindi naman to pwede ikasa sa kasi mahaba yung mga tari natin, di ba? O ikasa mo ganon, saksak mo yung kundi, tahid, o ganon, ganon katibay yan, ganon ang mga Mexican pag maglaban.
Naka-Mexican boots sila. Kaganda ng mga boots nila. Matigas yan, no? Parang tinamaan ka nito, parang may dalang martilyo, maso, no? Kaya yung nag-imbento sila, sabi nila, hindi naman to pwede sa Pinas. Gawa na lang tayo ng paraan. Kaya nabuo itong MRM. Parang ding may dalang martilyo yan kasi matigas yan. Katulad ng tigas ng nitong Mexican, tsaka hindi siya gumagalaw dahil may tahid, nakalock siya sa tahid. Wala siyang chance na magdadancing queen, hindi katulad nito. Malakas gumalaw, no? Hanap tayo, nasaan na yun? Hindi siya katulad ng mga ganito, no? Kalaki ng butas, kaya malakas siya mag-dancing queen, kasi yung boots mismo ito, hindi siya nakalock dun sa tahid. Samantalang ang Mexican, sa tahid siya humahawak ang Mexican, tingnan mo, ayan, makapal. Doon siya talaga kumakapit sa tahid. That's the principles, of MRM. Nasa loob ang tahid, Paano ba iikot yan? Hindi yan ikot kasi may tahid nga, di ba? Talaga naman, ang bubo naman talaga pag hindi mo maintindihan yun, no? Yeah, the principles of MRM. Kita mo, di ba? Kita mo may tahid, Nakasalpak yung MRM sa tahid, doon siya humawak. Kaya wala siyang chance na mag-mobilize, naintindihan mo na, Ermel, Lods. Shoutout sa inyo dyan lahat. Happy Sunday pala, buti si tropa natin, si Trooper Gilbert, pinalad kahapon, 2 entry. Nag-champion yung isa naka-insurance lang, At least, okay na yun. Rapi Mark. Sima Franca, Luga. Shoutout sa inyo. Kaya, pag naka-MRM ka, talagang matibay, lalo na pagka naka-FD ka. Ito pala papunta sa natin, i-check ko muna yung Rod Laundry, yung pick-up branch nito sa lugar mo. Mga Tuesday na natin to padala. Ito FD from Germany with name, yun kinuha na ng katroopers natin, sabi ko sa kanya, huwag ka mapairam dito, may pangalan to dito, yan, kasi delikado, pag ikaw ay palitan ng fake, yun, delikado rin, sayang din yun, mahal ang bilhin mo nito, tapos iniram ni trooper, tapos pagbalik siya sinaluyan ka ng fake, unfair naman yun. Kaya kung ikaw ay nasa iyo na to, maglagay kayo ng mga marking dito, bahala ka na kung anong sekreto mong mga marking nilagay dyan, na kung pinalitan, malalaman mo. Pero hanggat maaari, huwag kang magpaano nito, magpahiram. Kung magtagis man siya doon sa bahay mo the night before the fight, huwag mo dalhin din sa tupada kasi minsan nagka-fun run, wala na, naglag na, wala na. Swerte yung nakapulot nito. Pero anyway, meron pa tayong stock, may contact kayo sa US na sino yung kusunada. Since ito naubusan na tayo kasi binili na ito, magpa-schedule na lang kayo kung mga kusunada na magkaroon ng F-deck. Di ba? Maganda yan. Pang week 10 naman talaga yan. Pang word slasher yan. Yung sa word slasher na, mga nakatagis doon ng mga mga pagtawanan ka, hindi ka nakatagis doon. Hindi ka. Kita mo? MRM. Talagang talaga namang magaling din sila ni Mang Carling sa invention nito kasi maiksi lang yung mga sapi, Kita mo, 18 inches. Shoutout lahat nationwide. Pag manood ka na ng mga laban nito, pasyal kayo sa i-type mo yung MRM boots sa sa Facebook, lalabas ang mga fights doon. Kita mo, isang ikot lang sa tinupi siya.
Di ba? Pailalim tayo. Oh. Ganun po. Tapos isang tupi lang. O ganyan. Wala na. Talagang copper ka na. O, ang pag-aralan mo lang dito yung tali na mabilis ka magtali. Yan lang. Oo. Shoutout Yuban. Shoutout Madam Rose. Yan. O, kumusta yan sa inyo? Oo. Ayan po si Madam Rose. Malaki ang farm yan sa, sa Cebu yan. Yan po ay graduate ng batch 2 ng Sagupan Seminar. Madam Rose. Ayan po, no? Sanchez Maki, basta dyan. Okay? Tapos, pag nasa actual fight ka na talaga, huwag kang maglagay dyan ng tari na walang walang contour. Ano mo yung pag-aralan mo yan, no? Na ilagay mo yung tali dyan. O, kasama na yan sa pag-asinta mo. Ganyan. Kikita naman yun. Kaklaro niya, no? Kung anong gusto mo asinta. Diba? O. Tapos, kung hindi ka kusunada, kunyari, ganyan. Hindi mo kusunada ang alignment na yan, gusto mong iangat ganon. Ipatayo mo pa. Parang alas 12. Ito yung anuin mo. Tatanggalin mo ito do sa actual pipe. Ito lang yung palitan mo, yung paunan. Oo, kaya gawa ka ng maraming paunan. Merong ito 8mm, gawa ka ng 10mm, 12mm, di ba? Gawa ka ng 6mm para makapag-play ka ng asinta. Oo, pero kung ako sa iyo, kung panlaban mo yan, doon habang nagkakondisyon ka, i-align mo na yung tari dyan. Oo. Iasinta mo na, kunin mo na yung eskwala, kunin mo na yung asinta. Tandaan mo kung anong paunan ang gagamitin mo kasi ito fix naman ito eh. Ito, di ba? Kung gagamit ka ng 8mm, o yung ipihanda mo na 8mm, 8mm to. Para pagdating doon sa laban, kung hindi ka mag-eskwala, magkuhan dito para sa magkakalang para sa actual fight, sa naka 90 degrees, diretso mo na ganyan. Baka nakuha mo mga tari, mga 3/4 lang, okay na yun. Pero pag mga 4 inches to 4 1/4, yun, mga lalagpas talaga yun. Magkakalang ka talaga si babaw noon. Okay? Pag meron kang nito, meron kang MRM, meron naman tayong video tricks nito. Dagdag sa explanation kung paano ang mga diskarte sa paggamit ng MRM. Pwede rin kayo kay Pidgerap TV. Marami din siyang mga vlog tungkol sa MRM. Yan po ay mga ka-troopers natin na within Metro Manila. Pwede kayo mamasyal kay Pidgerap TV, no? Remio sila dyan sa Taguig. Nandyan po si Kamaster. May incubator disado. Baka kung gusto yung budget nilang na magpa-incubate kayo ng mga itlog ng mga ilang piraso lang, siguro 50 pieces. Contact nyo lang si Pidgerap. Diyan sa Raymond Lucky. Diyan sa Taguig yan. Oo, mabait yan si Kamaster. Yun po, nag-incubate po yun ng mga panlaban. Makikita mo yan sa Facebook at saka sa YouTube. Meron siyang mga in-upload. Pwede rin kayong mga baguhan. Marami din nagpaturo diyan kay Pidgerap. Yan po ay nag-aral din kay Bongin Chong si Kamaster. Pwede rin kayong lumapit yan. Ituro naman sa iyo, ito namang MRM. Ang ituro sa iyo. Oo. Pero anyway, turuan ka rin ng ibang mga aspeto sa paggamit ng mga iba't ibang klase ng pero mamili ka lang kung anong hiyang mo. Doon ka ba dito sa luma na na yung lumang boots, mga ganito, pwede rin. Medyo mahal lang. Pag ito yung gamit mo kasi pag nawala na yung pagkit dito, tapon, bili ka na naman uli. Kaya kung naka isang taon ka sa paggamit nito, 10 piraso, 51, naka 500 ka rin. Sa isang taon yun. Kung naka 3 years ka sa paggamit nito, di ba? 1.5 na.
Ito pa namang gapper, panuhan pa naman nito eh. Patagalan. Kung ikaw ay baguhan lang, sabihin sa'yo, ay baguhan lang yan. Ang gapper ay patagalan, no? The more na magkatagal ka sa pagka-gapper, siyempre mahaba yung experience mo, di ba? Oo. Kasi pag tumagal ka na ng mga 7 years, ay, veterans na yan. O, di ba? Parang maganda pakinggan. Marami nang magpatari sa iyo. Pero kung ano ka lang, mga 2 years, 3 years, hindi pa gaano yan. Kulang ka pa sa experience yan. O, di kung 3 years ka nagbibili nito, mahal din ano. O, at saka ang haba pa ng mga sapin. O, yan pa yung mga guide tips natin na si MRM ay hindi ka magastusan. Kita mo, makatipid ka sa ano, makatipid ka sa sapin. Dito, tingnan mo yung sapin, 18 inches lang. Halos doblihin doon sa ano, sa mga ordinary na boots. Saan ka ba makakita ng sapin ng 18 inches? Minsan 16 lang. Oh, ito oh. Dito mo lang makita sa MRM yan. Oh, sa Mexico nga. Kita mo yung Mexico nila, iba rin ang ano nito. Di ba? Meron lang konting hapin dito, sapin. Oh. Lalagay na yung ano, Mexican. Oh. Pero wala tayong dito Mexican na isang piraso lang to na pandemo lang. Na pinakita natin na ang MRM ay dito ginaya. Ito yung origin ng MRM, no? Ginaya lang, ginaya. Okay? Honestly, narelibat. Basta yan. At least meron kayong idea na yung MRM natin, itong MRM, dito po ginaya. Sa Mexican boots. Oo, di ba kagaling? Oo. Shoutout pala dito doon sa itong Sunday nga maglalaban ngayon. Oo. Matindi mga ano ngayon mga labanan ngayon. Tsaka matindi talaga kasi maraming nag-training kay Patrick. Oo. Meron pa dyan sa Cebu, meron pa dyan sa Bacolod kay Patbel. Sa Cebu kay Atty. Abrinica. Meron pa kay Maui Influencer. Meron pa kay Jap Gagalak. Ang daming session yan. So that means ng mga sabongero ngayon is matindi na, no? Magaling na mag-gapper, magaling magkondisyon, bumibili ng mga panlaban sa expo, o di ba? O kasi sa expo makapod ka kasi pwede ka lang bumili ng isang piraso. Isa papunta ka sa farm, hindi ka pwede bumili ng isang piraso doon, by batch ang pagbili mo doon. Oo, hindi ko lang alam kung ilang piraso ang minimum nila doon. Pagpalagay natin 10, kamahal lang isang piraso. Samantalang kung doon ka sa expo, pwede ka lang bumili ng isang babae, isang lalaki, o mga ganun, pullets, birdstag. Kaya maraming magagaling ngayon, katulad yung nakita ko sa Cebu, sa expo doon, no? 3 days expo doon sa, ano ba yung lugar na yun? Yung last November, kadaming bumili ng mga panlaban, no? Kasi andun ang mga big time sa expo. Diyan set up para diyan sa Cagayan de Oro sa this coming April 10 ba yun? O papasyal si MRM diyan, no? Pag meron kayong makita na naka t-shirt na Bungis Red Sea, pagaw pa ko niyan, magpa-print pa ako, no? Tapos merong nakalagay na MRM boot sa likod, pwede kayo magtanong, no? Pwede niyo makita to, i-demo natin kasi bawal naman sa loob kasi mahal ang pwesto dyan. O, sa labas siguro, sa labas naman hindi ka naman pwede doon kasi limkit kaya yan dyan sa Cagayan de Oro. Exclusive yan, no? Exclusive. It's a compound, you know, yung malaking compound yan, no? Yung limkit kay bawal ang mga vendors doon, no? So ayun. Pasyal na lang tayo doon. Mark Bangka, shout out. Pag meron kayong makita, buti kung mga tayo, makademo tayo doon sa gilid-gilid. Kung hindi tayo makademo doon, yung pangalan ko na lang lagay ko sa likod, no? MRM Boots, Bungis Red Sea. Pwede kayong mga taga Mindanao dyan, kumalabit. Magdala tayo ng mga MRM dyan, no? Magdala tayo ng at least nakatipid na kayo sa shipping fee.
Oo, kasi personal kong iabot sa iyo. Bibigyan pa kita, pakita ko sa iyo, ikasa ko pa sa iyo kung ano yung asinta. Yung paggamit nito, hindi yung asinta, no? Kasi ang asinta, ano yun? Tutorial naman yun eh. Mahal yun. Yun. So, ikasa natin uli, ha? Ikasa natin uli. By the way, by this coming May pala, pasyal tayo dyan sa Bacolod City sa farm ni Master Lance De La Torre. Oh. Kasi yung mga ka-trooper natin na may kasama tayong Sweater Team 226, tropa ni Patbel at ni Abilio na bibili kami ng pare ni Master Lance. Oo, magpag-guide sa atin, no? Kasi si Master Lance may contact tayo sa kanya. Oo, sabihin nyo lang sa akin, pagka gusto nyo bumili ng panlaban, yung Master Lance may contact tayo dyan. Yan, mahal lang. Oo, mahal lang. Ito yung pero doon sa mga baguhan, pwede ka lang mag-ikot. Kung ayaw mong magtupi, ganun lang, the best way, no, sa mga baguhan dyan, no. Isa, dalawa, mag-ikot ka ng 3, tapos ganun din sa ilalim, no. Wala pang bilang yan, dito ka magbilang, isa, dalawa, yan, yan na, 3. Tapos ilagay mo na yan. Oo. Okay? Ilalagay mo to. Ayan na. Isang ikot ka dyan. Basta pagka ikot-ikot lahat, kailangan medyo mahaba ito, 20 inches ito. Plus 2 mo siya para makapasok siya dito sa taas. Pero kasi pang lang to sa 18 inches, pang tupi-tupi lang to. Ibang si Master Amilo Ogay, iba rin yung paraan niya. Pero pwede pa rin yun. Kanya-kanya kasi ikaw, pag meron ka ng MRM, gumawa ka rin ng sarili mong pangalan, yung tinatawag nating signature ba, kung saan ka hiyang, doon ka, o ganon. Pwede rin ganito, ganyan. Si Maymay, iba yung diskarte din ni Maymay, Lady Gapper Tagig. Pag naka-MRM yan, ibang way din yan, isang tupi lang ganon, diba? Lalim ka na. Pasyal kayo sa Bilibili, makita nyo doon MRM Boots, pero dikit yung pangalan doon, MRM Boots. Andun yun, nilagay natin yung mga ibang fights. Maganda palang Bilibili kasi hindi restricted yung mga fights. Nandun din ng mga big time fights doon, mga World Slasher, mga Pitmaster, Bakbakan, mga nandun. Ganun, pwede kang gumawa ng sarili mong account. Yung mga fights mo, para meron kang souvenir, lalagay mo doon. Yan, okay. Ayan, okay. So ilagay mo na yung tari dyan, ganon. Okay, shoutout sa inyo lahat yan, Dodot Wallace, sa Tuesday meron tayong padalan. Contact na lang kayo dito sa Bongis Red Sea. Sulat natin kasi nakalimutan natin to. So andito pala kayo sa sa Sub-Saharan Mindanao. Andito tayo, okay? So sulat natin yung ito yung i-contact nyo sa pagka dito sa messenger ko, sulat natin ito. Dito kayo mag-message. Ayan, okay, diyan kayo mag-message. Bongis Red Sea. Kontak kayo dyan, kung gustong sumubok. Pwede isang piraso lang, para, kalimihan naman isang piraso para subok. Tapos yung ginawa nila, nag-succeed sila sa paggamit, dagdag na lang, dito lang kayo kumontak. Ding-dingat. So para meron kayong idea na itong MRM ay dito po ginaya sa Mexican. Mexican boots. Kita mo yan, katibay niya, ang sa Mexico kasi maiksi lang yung mga taril na more than less than 2 inches.
pero malakas pa rin pumatay. O, yun na lang isipin ng mga Pilipino. No? Malakas pumatay. Mga 2 inches lang yung ano nila mga tari. O, pag i-plus mo dito 3/4, siguro hindi naabot ng 3 inches. Yan o, kasi yung tari nila is minsan 1 1/2 inches, no? Ganun lang o. Pero malakas pumatay. O, bakit maiksi yung mga tari nila? Ano mga principles nila doon? No? Kasi yung principles nila doon is, tingnan mo yung kilikili ng panlaban mo. Gano'n lang kanipis yung balat doon, di ba? Makapalpata to eh. Balat ng panlaban mo, yung kilikili. Di ba kanipis? Oh? Kaya pala pag tinamaan yung manok mo sa kilikili, patay kasi kanipis nga ng balat doon. Oo, eh di mas mataas pa wala yung ano, yung tari nila na 2 inches. Di ba? Mayroon pa nito, mahaba din to, 3/4 o 3/4 to. So hindi na kailangan yung sobrang mahaba. Katulad ni Ruado na palaban ano, nandiyan sa Facebook. Yung sangkong niya parang gano'n, no? Super sangkong yung kalaban nila. Oo. Ilaglag ngayon ang kalaban kasi sangkong. Sa lupa ang laban, patay siya. Hindi siya na gumana kay Imarim. Si Imarim, pag nakaano ka lang, lalo nakakalambutan lang yung tari mo, ikabit mo dito, kalambutan lang, tapos naka media luna, tapos naka Imarim ka, nako, patay ka dyan. Ang impact yung kalakas ng impact. Nako. Manood kayo ng mga laban. Malakas talagang impact, no? Oo, bakit gano'ng kalakas? Kasi ito po yung mga nagtiwala, no? Nationwide, no? Gumagamit ng MRM nationwide yan, no? Padami pa yan ng padami. Ano? At least may idea kayo na Miguel, meron palang ano nito, mga naka-MRM na sekreto. Sabi nga ni Ruado kapon, Gilbert, sa Del Monte, mga veteran sa mga gapper doon, ang daming nagtatanong ng MRM. Tapos yung first fight nila nakalaban niya, Lady Gaffer, babae. O yung Lady Gaffer, siya pa nagbitaw doon sa taas, sa gradas. Pero malas siya kasi naka-MRM yung kalaban niya. Hindi nakuha ng agimat ng babae. Nahirap kalabanin ng ano pag naka-MRM. Oo, kasi ang lakas ng impact nito. Oo. Tignan niyo yung laban ni Patrick Antonio. Laglag yung tari. O kalas, sayang yung manok. Kasi sigurado ko ginamitan nila ng mga ganito. O, ang lakas pang gumalaw ng tari. No? Pag mga ganito ang gamit mo, disgrasya ka. Sigurado yan. O lakas pa ng gumalaw ng tari. Kasi likan sa butas, oh. Sabi pinabutas, hindi mo ba naisip yon na ang laki ng butas, no? Pag ilagay mo yan sa tide, walang mahawakan, no? Walang mahawakan. Kita mo. Tapos ang sapin mo, wala rin mahawakan, no? Kasi bilog yan, no? Wala siyang hinawakan. So, yun ang tip ko sa inyo. Buti na lang kung pagsapin nito, no, ganyan, para kung gusto mong mahawak talaga, i-ano mo sa tahid, i-ganon mo, o diskartihan mo, kung ano bang kuan, tapos i-ganyan mo, para humawak lang yung sapin mo sa tahid, yun ang importante. Tapos pag angat dito, i-ganon mo naman, dito ka duman, i-ganyan mo, di ba? O di malaking bagay yun, malaking tips na binigay ko sa iyo. O tapos ganon mo, ikot mo diyan. Nakahawak siya sa tahid. So therefore, I conclude na matibay yung pag ito ang gamitin mo. Ibalot mo sa tahid. Kasi malaki pa naman ang butas, hindi nagagalaw yan. Di ba kasi yung sapin mismo nakahawak doon sa paano? Hindi mo inikot yan sa tahid. O hindi mo ginanon, Hindi mo ginanon. Diba? Kasi ang pag-ikot mo dyan, ginanon mo lang dito.
Ginanyan mo lang, oh. Ilang ikot ba dyan? Minsan, karamihan dito sa ibabaw, sa ilalim, 3. Ganon mo lang. Wala nga mahawakan, oh. Bilog yan, oh. Pag umikot yan, wala. Pag matamaan pa yan dito, kalas. Katulad kay Patrick Antonio. Okay? So, at least meron kayong Romy Trump. Yung mga nahuli, ah. O, ipasada ko ng isang beses. Ipasada ko sa isang beses para magpaalam tayo dito sa okay, mamaya na. O, isang pasada lang, ha. Kasi, ano na tayo, kakain na tayo, ano. O, shoutout kami, Logay. Salamat dun sa pag-vlog mo ng, ano, nagpakita ka ng mga good ideas, no, about sa MRM na dito hindi ka bigo dito. O, ganun, isang topi lang, ilalim mo na, ganun, no. Okay, isang ikot. Tapos ganyan mo lang, oh, di ba? Oh. Walang kahirap-hirap kung ikaw ay isang gapper. Hindi na kailangan hindi ka naman tanggalan ng kwan nito, yung pagkagaper mo. Ikaw lang ay gagawing high-tech na marami kang opsyon, o na ikaw ay hindi mahirapan pag sumali ka sa mga derby, kasi mabilis ka lang matapos dito. Lalo na dyan sa Bacolod City na kung matagalan ka dyan, may penalty ang pag matagal ka na yung kalaban mo nasa gradas na, naka-penalty ka doon. May mga derbing ganun, eh. Okay? O, di ba? Kita mo? O, kabilis, O, lagay mo na lata rin yan. O, hindi, walang kahirap-hirap. Tali na lang ang mo dyan, o. Di ba? O, yan ang sagot sa'yo, Skymart, no? O, kasi sa Skymart, nagtanong, balik daw ang importansya nitong Okay? O, di. So, paalam na, sa